Sa larangan ng shoe endorsement, ilang NBA players lang ang nakakuha ng tinatawag na lifetime deal. Sa Nike, nandyan sina Michael Jordan, LeBron James at Kevin Durant. Sa Puma naman, si Walt Clyde Frazier. Sa Li-Ning, nandyan si Dwayne Wade. Sa Adidas, si Damian Lillard. At sa Anta, si Klay Thompson. 7 NBA players ang kabilang sa mga kilalang may documented lifetime footwear deals. Pero ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating lifetime shoe deal? O ano ang pinagkaiba nito sa normal endorsement lang? At bakit nga ba napaka-exclusive ng lifetime shoe deal na to? Pagkwentuhan muna natin to. Ang lifetime deal ay isang pangmatagalang partnership sa pagitan ng isang athlete at ng isang brand na gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan ay pwedeng magpatuloy sa buong buhay ng player. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng lifetime deal ay pare-pareho ang structure o automatic na may fixed na sweldo ang player bawat taon habang buhay. Depende yan sa kontrata. Maaaring kasama rito ang guaranteed payments, royalties, incentives at iba pang compensation at benefits. Kaya isa-isahin natin ang mga yan. Una, guaranteed payment o guaranteed income. Isa ito sa pinaka-obvious na benepisyo ng isang lifetime deal. Isang massive multi-million dollar annual payouts na maaaring magpatuloy kahit matapos na ang playing career ng isang player. Depende sa napagkasunduan sa kontrata. Pwedeng makatanggap ang player ng guaranteed compensation mula sa brand kahit tapos na ang kanyang NBA career. Pero take note na hindi pare-pareho ang structure ng bawat lifetime deal. O hindi porke pare-parehong naka-lifetime deal sa Nike sila Michael Jordan, LeBron James at Kevin Durant ay pare-pareho na din sila ng nakasaad sa kontrata. Dahil madalas private lang yung mga yon. Ang siguradong alam natin, ang lifetime partnership ay nagbibigay sa player ng posibilidad na patuloy na kumita mula sa brand kahit hindi na siya naglalaro sa NBA. Pangalawa, royalties mula sa signature shoes. Ito yung isa sa pinakamalaking potential source of income ng isang NBA player. Kapag may sarili kang signature shoe, posible na hindi lang fixed payment ang matatanggap mo mula sa brand. Pwede ring may makuha kang percentage mula sa sales ng iyong signature shoes at iba pang products na konektado sa iyong pangalan. Halimbawa sa mga signature shoe deal sa NBA, may mga kontratang may royalty structure kung saan kumikita ang player based sa dami ng produktong nabebenta. Halimbawa, si Kevin Durant ay may royalty component sa kanyang Nike deal bukod pa sa kanyang base compensation at incentives. Pero hindi pare-pareho ang percentage o structure ng royalty sa bawat player. Pero ayon sa ESPN, ang mga signature shoe deals ay karaniwang may kasamang 5% royalty sa logo footwear at apparel na nabebenta. Sa ibang markets, gaya ng China, maaaring mas mataas ang royalty percentage. At dito nagiging sobrang laki ng potential ng lifetime deal. Dahil kung habang buhay ang partnership at patuloy na binebenta ang signature shoes ng isang player kahit retired na siya, maaari pa rin siyang magkaroon ng income mula sa mga sales na yon. O diba? Ayahay! Ginamit lang pangalan mo o brand mo para ka nang may sariling business interest sa produkto pero hindi mo kailangang ikaw ang maglabas ng puhunan para sa production, manufacturing, distribution at marketing. Tamang endorse lang at kabig. Kaya hindi lang basta binayaran ka para magsuot ng sapatos. Sa isang successful signature shoe, naging bahagi ka rin ng business ng produkto. Pangatlo, possible equity o business involvement. Possible lang. It means hindi lahat meron ito. Pero kasama to sa pwedeng perks pag may lifetime deal ka sa mga shoe brand. Dahil sa ibang pagkakataon, hindi lang pera at royalties ang napag-uusapan sa isang malaki shoe partnership. Pwede rin magkaroon ang player ng mas malalim na involvement sa mismong negosyo at brand. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito, si Dwayne Wade. Nang makipag-partner siya sa Li-Ning noong 2012, hindi lang siya naging endorser ng sapatos. Binigyan siya ng significant equity stake at naging chief brand officer din siya ng kanyang sariling Way of Wade line. Kasama siya sa creative direction ng products, global marketing strategy at maging sa pagpili ng mga future endorsers ng brand. At noong 2018, nauwi ang partnership na ito sa isang lifetime contract. Kaya sa pinakamalalaking shoe deals, posible na ang player ay hindi na simpleng endorser lang. Pwede na siyang maging bahagi ng pagbuo, pagdevelop at paglago ng mismong brand. At kung may equity o business interest ka sa isang brand, ibang klase na ang potential ng kita mo nun. Dahil hindi ka lang kumikita kapag nagsuot ka ng sapatos.
pwede ka rin makinabang kapag lumago na yung negosyo. At pang-apat, yung mas malawak na signature product line. Kapag umabot sa ganitong level ang partnership ng isang NBA player at isang shoe brand, hindi na kinakailangang basketball shoes lang ang produkto na dala ng pangalan niya. Pwede itong lumawak sa training shoes, lifestyle footwear, apparel at iba pang products na naka-attach sa kanyang pangalan o signature line. Halimbawa, si LeBron James ay hindi lang may signature basketball shoes sa Nike. Mayroon din siyang sariling training footwear gaya ng LeBron TR1 na ginawa para sa workouts at training. Si Klay Thompson naman sa kanyang lifetime partnership with Anta, meron ng KT signature line na umabot na sa 11th generation. At sinabi rin ng Anta na palalawakin pa ang kanyang exclusive apparel line. Ibig sabihin, habang tumatagal ang partnership, pwedeng maging mas malaki ang pangalan ng player kaysa sa isang basketball shoes lang. So parang magsisimula ka lang sa isang basketball shoes, pwedeng magkaroon ng training products, lifestyle releases, apparel, at maging mga retro releases ng mga classic na modelo. Ito, bonus trivia lang. Kung nagtataka ka bakit may mga players na nagsasign o nagiging endorser under Jordan brand, same naman sila ng Nike. Actually, ang Jordan brand ay hindi isang totally separate na shoe company na pagmamay-ari ni Michael Jordan. Isa itong brand o division mismo ng Nike Inc. Na-establish ang Jordan brand bilang sariling division ng Nike noong 1997. So kapag sinabi nating isang NBA player ay Jordan brand athlete, technically Nike athlete pa rin siya. Ang kaibahan lang, ang products at partnership niya ay nasa ilalim ng Jordan brand, hindi sa regular na Nike basketball line. At bakit naman kinailangan pang gumawa ng sariling brand para kay Michael Jordan? Dahil yung sa sobrang laki na naging impact ng Air Jordan. Kaya noong 1997, ginawa ng Nike ang isang malaking move. Ginawang sariling brand ang Jordan franchise at hindi lang basketball shoes ang sakop nun. Mayroon itong sariling footwear, apparel, accessories, performance products at lifestyle products. Kaya ngayon, kapag bumili ka ng Jordan, mapapansin mo na hindi mo kailangang makita ang salitang Nike sa harap ng produkto para malaman mong Nike ang kumpanya sa likod nito. Ang makikita mo ay yung iconic na Jumpman logo. So ngayon, meron ng mga player na may sarili nilang signature line under Jordan brand like Luka Doncic, Zion Williamson, Jason Tatum, Russell Westbrook, Bam Adebayo, Bradley Beal at madami pang iba. Kaya sa isang lifetime shoe deal, isa ito sa pinakamalaking possible na level ng legacy. Pero sa comment section kasi madami pa rin nagtatanong kung libre ba yung sapatos nila habang buhay. Siguro oo, pero sa dami ng perks, benefits at possible kitain ng isang player na may lifetime deal sa isang brand, parang maliit na lang na usapin yung libreng sapatos. Parang libre o hindi, wala nang kaso. Hindi yan katulad sa atin na makabili lang tayo ng isang pares, achievement na. Sa kanila, kaya nga nila ipamigay yan after ng game na parang naghagis lang ng libreng towel. So, makikita natin na ang isang lifetime shoe deal ay higit pa sa simpleng endorsement. Hindi lang ito tungkol sa libreng sapatos, guaranteed payment, o royalty sa bawat pares na mabibenta. Sa tamang kontrata, pwede itong maging tuloy-tuloy na source of income habang buhay. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit napaka-exclusive ng lifetime shoe deal sa NBA. Dahil bago mo makuha ito, hindi sapat na magaling ka lang maglaro ng basketball. Kailangan mo maging isang player na may marketability, influence, legacy, at higit sa lahat, kakayahang gumawa ng value para sa brand kahit tapos na ang iyong playing career. Ikaw, anong brand ng sapatos ang pinakagusto mo? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.